ito sa Cebu na sa unang tingin para lang bakanting lote. Yun pala, may nagkukubli ritong butas patungo sa isang kuweba ng natatagong yaman. Pagtawid sa Mandaue-Mactan Bridge sa Cebu, pagdating sa isla ng Lapu-Lapu, sa gitna ng mga pabrika at mga bahay sa Barangay Paho, may bakanting lote sa gilid ng tulay na kung titigang maigi, doon lang mapapansin ang butas na ito. At sa loob daw nito, may natatagong kayamanan. Ang bukana nito, nasa 8 metro lang ang lapad at kapag pinasok, may 2 itong lagusan na parehong may 13 baitang pababa. Pagkalagpas ng makipot na daan, pagdating sa baba, may napakalawak na bulwagan. Dito, may mesang gawa sa bato. Sa sahig naman ng kuweba, may pormang tatsulok. Nasa dulo, may parang bathtub. Habang sa loob naman ng tatsulok, may 2 balon. Ang balong hugis bilog, nasa 4 feet ang lalim. Habang ang balon na hugis parisukat, 1 foot lang ang lalim. Pagtingala, may rock formation na may tumutulong tubig na sinasalo ng mga balon. Ang mag-asawang Renato at Lorna na nakatira 300 metro lang mula sa kuweba, araw-araw bumababa rito para mag-igib. Panghugas, panglabaon, panghilo. Hindi man siya madulas at hindi makati. Puting-puti ang labahan. Magtiis na lang kasi walang tubig doon sa tinitirahan namin. Si Jasmine, ang caretaker ng kuweba na siya ring araw-araw na naglilinis sa loob. Kasi yung mga tao, minsan naliligo sila, itinapon nila yung mga sachet ng shampoo. Ako yung naglilinis talaga. May bahay naman daw noon si Jasmine, pero dinimolish ito noong 2021. Dahil wala siyang pang-upa o pang-renta, sa kuweba na muna siya solong sumilong. Ang sulok na ito parang pinakakwarto ni Jasmine. Maraming lamok, madilim. Mahimbing talaga ang tulog ko dito. Yung ingay sa labas ay hindi ko maririnig. Hindi naman sila nag-ano sa nakatira ako dito. Hindi na-notice ng mga barangay officials at yung city government na merong gumagamit doon sa loob. Hindi naman siya pinagbabawalan. Pinabayaan na lang. Wala namang mga destructive in terms of yung sisira yung cave. Pero sino nga ba ang gumawa ng mga istruktura sa loob ng kuweba? Ayon sa local historian na si Michael, ang kuweba sa Barangay Paho, pinaniniwala ang ginamit noon pang panahon ni Datu Lapu-Lapu. According to oral tradition, yung kuweba na ito is connected to Punta Enganyo. Pwedeng dito dumadaan si Lapu-Lapu. So pwede siya ditong nagtatago from mga kalaban niya. May malaking naging papel din daw ito o kontribusyon noong World War II. Sinasabi ng mga ninuno namin, doon sila nag-stay during the World War II kasi malawak yung nasa loob ng kuweba. Noong dekada 80 naman, dito raw nag-e-ensayo ang mga nag-aral ng martial arts. Ginawang karate club. May ilawan pa nga yun sa loob para during nighttime, pwedeng mag-practice yung mga tao na mahilig sa martial arts. Pero natigil daw ang training nung may isang religious group na nagtatag ng simbahan dito. Ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ang God's Doctrine Church. o bulahan man usab ang Mula 1985, dito kami ginawa naming simbahan. Pag lumapit ka lang dito, parang yung mga problema mo, mawawala ba? Ang nagtatag daw ng kanilang simbahan, ang tinatawag nilang si Inday Ala. One time daw,
Pumunta siya dito sa Lapu-Lapu, nakita niya itong kuweba. Sabi ng boses na bumaba ka doon, pasukin mo yung kuweba. Inutusan daw ng boses si Inday Ala na maghukay sa kuweba. Meron daw siyang nadiskubre. Nakita nila yung imahe ng Mahal nga Birhen. Kaya tinawag nila ang kuweba na Cueva de Mayala. Kasi yung Miyala sa Birhen Maria yan eh. Ang grupo, ipinarenovate din ang kuweba. Ang mesang ito na gawa sa bato ang nagsilbi nilang altar. Simbolo to ng Trinidad Santissima, Diyos nga Mahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo. Habang ang hinukay nilang balon at pinagawang bathtub sa dulo ng tatsulok, may tubig daw na di umano milagroso. Yan gumagaling. Tapos yung iba naman na alam nila na nakakagaling, di sinubukan nila, tapos gumaling naman sila. May mga studies po na nagsasabing yung carbonate pwedeng makatulong sa ating mga balat. Ngunit kung yung mismong kuweba po na pinanggagalingan ng tubig ay hindi pa natetest, hindi po talaga natin malalaman kung siya ay safe para sa tao. Pero merong ibang haka-haka. There's some speculations that they're doing some treasure hunting. Front lang yung religious group. Kasi yung mga Hapon dati, napunta sila dito, may mga bit-bit sila na warlords. Yung isip ng mga tao, pagpunta nila dito, sa kuweba talaga tinatago. May nahanap na bang kayamanan sa kuweba? Walang na-divulge na information na meron talagang nakuhang mga treasures. Kwento-kwento lang. Wala talagang nakukuhang presyo dito. Pero ang talagang kamangha-mangha raw sa kuweba, meron ritong 3 lagusan na kumukonekta sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang lagusang ito, nasa 11 kilometers ang haba at ang labasan nito, Barangay Punta Engaño. Kung iisipin natin, pwedeng dito dumadaan si Lapu-Lapu galing Engaño kasi adjacent lang sa Mactan. Ang pinakamahaba naman sa mga ito, aabot daw ng Barangay Guadalupe na nasa kabilang isla na ng Cebu. Hindi siya imposibleng mangyari pero delikado pa ganyan. Yung lagusan na yun, talagang dadaan yun sa tubig. Habang ang pinakamaiksi sa mga lagusan, 1.5 kilometers lang. Ang kabilang dulo matatagpuan sa ilalim ng altar ng simbahan ng Birhen sa Regla. Pinuntahan ng aming team ang simbahan ng Birhen sa Regla at kinumpirma nilang dito nga ang tagos ng isang lagusan. Ito yung pintuan ng kuweba papunta pababa. Noong una, yung lumang simbahan pa, dinadaanan ito ng mga tao pumupunta doon sa baba. Pero noong nirenovate na ang simbahan, ito ay sadyang tinakpan nila, ginawa nilang permanently closed para na wala na makakapasok at wala na makakalabas. Kasi slim lang yung margin of error. One wrong move, pwede kayong madisgrasya. Kaya ang bukana ng lagusan, sinimento. To prevent casualties sa mga magtatangkang mag-explore ng cave. Taong 2011 naman, ipinasara ang kuweba matapos mabili ng isang pribadong kumpanya ang lupang sakop nito. Pero patuloy ngayon ang negosasyon ng local government unit ng Lapu-Lapu para formal na itong ibigay sa kanila. If possible, i-donate na lang yung kuweba to preserve the cultural heritage. Kaya kung titignan natin yung actual location ngayon, hindi siya naisama sa fencing. Since the cave is adjacent to the bridge part, it will add attraction to the development of our tourism. Napakarami pa rin talagang pwedeng madiskubre sa ating mga bayan-bayan. Malay nyo, yung inyong mga dinadaan-daanan lang dyan at hindi pinapansin, may malalim din palang kasaysayan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.